Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Meron tayong pag-uusapan na mga videos, 'di ba? Isisingit ko lang 'to, madali lang ito tong una bago do sa main topic. Kasi hindi ko alam, wala din naman ako masyadong maraming masasabi dito sa issue na 'to. Ito yung update sa mga kainan daw ni Diwata. Ang dami kasi nagsisend sa akin nito dahil siguro content ko dati, no? Katulad nito, no? Update sa Diwata Pares Overload Monumento. Monumento! Akala ko kung saan yung monumento na yun. Monumento. Hindi hindi naman sa dinidiscriminate ko yung yung pagbisaya yung nagbo-vlog. Siyempre kahit paano, nakaka-confuse yung yung spelling eh. Pag sinasabi mo yung word, pagka Bisaya ang punto, nagigets ko naman yun dahil Bisaya ka nga eh. Wala namang masama doon. Pero sa spelling sana, no? Basta katulad nito, ano yung monumento? Monumento. Ito yung sa Caloocan, di ba? Kasi tayo vlogger tayo eh. Siyempre, kailangan klaro nating na ihahatid sa kababayan natin yung mensahe. 'Di ba? 'Di ba merong mga news outlet na merong regional, although na Bisaya yung newscaster, pero yung spelling naman ay okay. 'Di ba? Constructive criticism lang. 'Di ba? Yung punto nyo hindi ko na maaalis yun eh. Kumbaga kinalakihan nyo na yun eh. Pero yung mga ganitong bagay, 'di ba? Anyway, sa Monumento branch daw, no? Matumal na. Hanggang ngayon, hindi pa rin malaman kung kay Diwata talaga to eh. Kasi ibang-ibang itsura nito do sa Pasay. 'Di ba? Feeling ko hindi lang talaga siya yung oras na maraming kumakain. Kasi napapansin ko may mga bote naman ng soft drinks dito eh. Ibig sabihin, may kumakain naman. Nasakto lang siguro yung nag-video sa oras na walang kumakain tapos mainit pa oh. 'Di ba? Puntahan ko nga yan kung ano yung diyan issue. Anyway, next video. Ito naman yung sa Pasay. Ito yung sa Pasay. Ibang-ibang itsura ng sa Pasay dun sa monumento eh. Ito talaga, nung araw, kahit yan eh, 24 hours talaga madaming tao dyan eh. Nung dati. Napapabayaan na rin ni Diwata yung niya. Yung negosyo niya. 'Di ba dati panay ang sabi niya na negosyante kasi ako, hindi ko kayo pwedeng unahin. Uunahin ko ang negosyo ko. Pero ngayon pa-vlog-vlog na lang siya, 'di ba? Hindi na nga siya nananatili dito eh. Parang nakikita ko sa kanya tinatamad na rin siya eh. Kasi nga matumal na talaga. Hindi na katulad nung dati. 'Di ba? Ang napabayaan kasi ni Diwata yung negosyo niya. Hindi kasi ang pagkakaintindi kasi ni Diwata, naging mabenta ang negosyo niya dahil sa pares niya. Hindi yun ang kasi kung titikman, hindi naman sa hindi masarap yung pares niya. Natikman ko yan eh, masarap naman talaga. Pero sabi ni Solja, sumarap daw ngayon kasi nako-concentrate na yung pagluto eh. Dati kasi sa sobrang dami ng tao, mabilisan, hindi consistent yung nagiging lasa ng pares dati. Eh ngayon na bibigyan na nila ng focus kasi may time na para maayos yung pagluluto. Lalo na yung sa sabaw. May lasa naman na siya eh. Yung dati daw talaga wala lasa dahil kasi pagka kumukonti na yung sabaw, tinutubigan lang para dumami.
'Di ba? Pero sa kabilang banda, hindi naman sa hindi masarap yung pares niya. Sakto lang, average lang talaga. Hindi rason yun para dayuhin mo eh. 'Di ba may mga kainan na ano na kailangan dayuhin mo pa para matikman mo. Katulad ng Mamon Look, 'di ba? Para matikman mo yung mami, dadayuhin mo talaga kahit taga malayo ka pa, 'di ba? Eh yung paresan ni Diwata hindi kasi ganoon. Ang dinadayo kasi ng tao sa kanya siya dahil celebrity siya eh at maraming natutuwa sa kanya eh. Hindi niya inalagaan yung opportunity na yun. 'Di ba? Kita mo si Hiwaga ngayon. Kahit na bumabangon uli. Kahit na scam si Hiwaga. Hiwaga Pares, kilala niyo may bulaklak na malaki. 'Di ba? Inaano siya ngayon dahil entertaining pa rin siya. Ganoon naman talaga dapat eh. Hindi naman sa marami kasing paraan para kung ayaw mo ng crowd na papicture sa'yo, maraming paraan para umiwas eh. For example, ayaw mo na may iistorbo sa'yo, lagyan mo ng barricade kung saan ka dadaan na hindi pwede. Or halimbawa, ayaw magpipicture, pwede ka magsalita na, pasensya na po, busy lang po ako ngayon, babawi po ako sa inyo sa susunod. Yung mga ganun pananalita, kahit ba naman alam mo na binubola mo lang yung mga tao, at least maganda sa pandinig ng tao. Hindi yung sasabihin, hindi, nagpapakatotoo lang ako. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, magkaiba yung pagpapakatotoo sa pagiging professional. Hindi naman porkit nagpapakatotoo ka, kailangan mo na maging bastos dun sa tao. 'Di ba? Kasi may negosyo ka eh. Kailangan maging professional ka rin. Alam mo naman, dito sa Pilipinas, mas talagang pinag-uusapan na negative kaysa positive. Ayun, sunod-sunod yung negative na nakita sa'yo, mas yun ang pinag-usapan. Siyempre, sama-sama na dyan yung mga naiinggit sa'yo, mga naiinis sa'yo, ganun talaga, di ba? Tapos yung ginagawa niya pa sa FB page ngayon, kung pupunta kayo dun sa, puro pang-aasar pa sa basher, mas lalo ng, wala. Sinong kukuhang endorser sa'yo? Kahit ba naman na sabihin na natin hindi ganun kagandahan na itsura ni Diwata, kung malakas ang appeal niya, pwede pa rin kuning endorser yon. Kung ganun kasama ang ugali niya, mapang-asar sa mga tao, wala talagang kukuha sa kanya nun, di ba? Anyway, decision niya yan eh, di ba? Iba kasi ang tao pag, alam mo yon, may natutunan na leksyon, siya parang, parang wala. Kailan siya matututo pag tuluyan ng mawala ang lahat sa kanya? Well, hindi ko din naman alam, baka mamaya may iba naman siyang negosyo na bumubuhay sa kanya ngayon, di ba? Let's see na lang sa mga susunod na Now, main topic tayo, no. Ito yung sa basketball eh. Panoorin muna natin 'to. Si Sorella. Ito yung yung sinapok niya sa panga. Ayan o. Usually, ang akala ko dyan, di ba pag basketball, pa-OA yan dyan, di ba? O para alam mo yun, padramahan dyan eh. Pero ito talaga legit ito. Yung little high tension. Tugug, sinadya niya talaga eh. Tamo. Tugug! Now, doon tayo sa balita, no? Para malaman natin, ano ba ang kinahinatnan yan? Yung senaryo na yan. So, ito yon. Ayon dito sa caption. Hindi, makinig muna tayo sa balita, no? Sasabihin naman dito eh. Dali. Ba't wala sound? Lagyan natin ng sound.
Pisikal ang laro sa pagitan ng Mindoro Tamaraws at Jensen Warriors sa MPBL sa Batangas City Coliseum nitong Lunes. Pero nagulat ang lahat nang biglang suntukin ni Mike Sorella ng Jensen Warriors si Jonas Tibayan. Knockout si Tibayan. Agad naman rumisponde ang medical team ng MPBL at dinala siya sa ospital. Ikinalungkot ng MPBL Commissioner ang pangyayari. The worst I've seen in terms of violence in the court. Ilang taon na tayong to basketball world industry, naglaro, even international games. No, I mean, that's one of the worst. Ayon sa MPBL, nabasag ang panga at posibleng nagtamo rin ng concussion si Tibayan. Anuhin yan eh, pagbasag yung panga mo, let's say nabali, tutornilyuhin yan min eh. Ibig sabihin malakas talaga yung suntok niya, no? Pero kung yan ay microfracture, mag-heal naman yan. Pero kung yung totally yung talagang putol, tutornilyuhin yan eh. Pirma naman ng pamunaan ng Mindoro Tamaraws na may malay na si Tibayan bago operahan kanina. Hindi po siya pwedeng kumain kasi bawal pa and hindi rin po siya makasalita kasi masakit yung panga niya. Kasi fracture po siya. Yeah, opo, awake naman po siya. Kahapon, hindi po talaga siya makausap. Mata lang yung gumagalaw. Nag-choice sa Manila kung anong hospital. Pinapili ko sa malapit na bahay nila. So, doon ang napili nila sa New Era. Out of danger naman po. Kinundena ng MPBL ang insidente. Pinatawan ng lifetime ban si Sorella. Wala na ang career sa basketball. Hindi. Pwede pa ba siyang kunin sa ibang liga? Sa bagay, sa reputasyon niya na yun, wala na, di ba? Wala na. At multang 200,000 piso. Nirekomenda rin ng Yang multa na yan, okay lang yan di ba? Okay lang yan. Pero yung maban ka, Liga sa Games and Amusements Board na upon review of the footage of the incident from last night's game between the Mindoro Tamaraws and the Jensen Warriors, the MPBL has meted a lifetime ban. Meted ba to? Ngayon ako naka-encounter ng word na to. O whatever niyan, kung anong word yan. A lifetime ban on Jensen player Micol Sorella. A 200,000 fine has also been slapped on Sorella for the punch that left Mindoro's Jonas Tibayan with a broken jaw and concussion. We condemn the incident and the MPBL won't tolerate such actions, said MPBL Commissioner Kenneth Duremdes. In handing out stiff sanctions, it compromises the player's safety and taints the league's image. I've seen the worst I've seen the worst in basketball, and this is one of them. The league has the full authority to impose sanction on this deplorable behavior, said Dumemdes. Wala na siyang silahin ang kanyang lisensya. Nagpasalamat naman si Mayor Cruz sa mabilis na aksyon ng liga. Nagwagi naman ang Jensen Warriors sa Mindoro Tamaraws sa score na 76-72 nang magpatuloy ang laro. Diane Castillejo, ABS-CBN News. So merong akong post na nakita na nagde-defend kay Sorella. Ito yun, dito sa Facebook page na pula. Sabi ganon, there are B-sides to every story. Sabi niya ganon. I personally know this guy, hindi siya madumi maglaro. It is important we hear the other side of the story, for every situation can be viewed differently depending on your perspective. Jumping to conclusions without knowing the whole truth will lead to misunderstandings and unfair judgments. Giving someone a chance to explain their side shows respect and promotes fairness. Sabi dito,
dito sa conversation, tinatanong si Sir Mike Sorella. Sabi ganun, bakit mo sinuntok yun, Dol? Sabi niya ganun, Dol, mayong gabi, bago mangyari yun, Idol, nakatatlo talaga suntok sa akin. Sinabihan ko po siya na intentional na yung ginagawa mo, pre. Tapos humirit pa talaga ng isa. Ako naglalaro lang ako na maayos, nananahimik ako. Pero, ganun pa man sa mata ng social media, ako talaga ang masama doon sa replay ng video. Never in my career sa MPBL nagkaroon ako ng technical or flagrant foul. Karamihan kilala ko na player, alam nila kung ano akong player. Well, kasi nagkaroon kasi ng matinding damage yung ginawa mo eh. 'Di ba? Nadurog yung panganong kalaban mo 'di ba? Wala naman yes, maaring totoo to, no? 'Di ba? Sabihin na natin totoo to. Kasi wala namang official na pahayag na ito talaga yung side niya eh. Pero kung totoo man ito, wala shit happens talaga eh. Nagkataon na yung ganti mo ay sobrang damaging talaga. Sobrang mapaminsala. Wala tayong magagawa doon. 'Di ba? Kailangan mo rin pagbayaran 'yon. Kumbaga ganito 'yan no. Kung bibigyan ko siya ng analogy, merong isang tao na batok ng batok sa'yo. 'Di ba? Araw-araw binabatukan ka. Then one time na puno ka na, binaril mo siya, patay siya. Kailangan mo pa rin pagbayaran yun. Kahit nasabihin mo na, na hindi naman ikaw yung nauna. Di ba? Wala ganun talaga Kung injustice man yon, yung ginawa sa kanya, di ba? Kung may pagbabago man, noon nalaman yung dahilan, siguro multa na lang siguro or suspension. Kasi sobrang bigat nung nung lifetime ban 'Di ba? Sobrang bigat nun Pero kung sa bagay, hindi ko rin naman alam kung anong dahilan nung nagpataw ng parusa na yun. Kasi sabi niyang ganun, magkakaroon kasi ng pangit na image yung liga Kasi siguro inisip nila, ginawa na once ni Sir anong name nito ni Sir? ni Sir Sorella, ginawa niya na once, no? Maaring gawin niya uli sa susunod yan. Mambasag na naman uli siya ng panga. Pag may namisikal na naman sa kanya, di ba? Hindi rin natin alam yung reason, no? Anyway, good luck sa future endeavors mo, Sir Mike Sorella. So, yan lang ang Gusto kong marinig yung opinion nyo tungkol dyan, ha? Paki-comment na lang po sa baba. Magandang hapon sa inyo. Bye-bye.